Let's praise Jesus! Let's clap our hands to the Lord. Come on! Ito ang panahon upang bawat isa'y magdiwang na. Ang nakaraan ay ating kalimutan na. Ang Panginoon ay may hatid na pag-asa. Tayo sama-sama na humayo at mamunga pa, upang kaharian ng Diyos sa mas lumawak pa. Mas maraming teritoryo ay sakupin na. Pag-ibig ko ang sisisigaw sa mundo, ihahayag ang kaligtasan na sa aming alay mo. Alay mo. Di mapipigilan kahit saan dumako, ang paggamit paglago sa amin ay pangako mo. Pangako mo. O Diyos! O Diyos, ikaw sa amin ay gumalabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming tagulan. Tayo sama-sama na humayo at mamunga pa, upang kaharian ng Diyos na mas lumawak pa. Mas maraming teritoryo ay sakupin na. Pag-ibig mo ay sisisigaw sa mundo, ihahayag ang kaligtasan na sa amin. Alay mo. Alay mo. Di mapipigilan kahit saan dumako, ang paggamit paglago sa amin ay pangako mo. Pangako mo. O Diyos, ikaw sa amin ay gumagabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming tagulan. O Diyos, ikaw sa amin ay gumagabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming tagulan. Bumalawak ba? Basta lawak pa, kaharian ng Diyos. Purihin natin siya. Hallelujah. Basta lawak ba? Lawak pa, kaharian Ng Diyos, purihin natin siya. Hallelujah. Praise you, Jesus. Come on, let's clap our hands to the Lord. We will continue to praise His goodness to our life. Give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever
grace has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above, and in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence, Lord, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Praise you, Jesus. Come on, let's continue to clap our hands to the Lord. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Oh, praise Jesus! Hey! Come on, we're lifting His name up in this place. For the things you've done, I go to you. Giving all my praise for this thing you made. You're amazing, forever reigning, My God, hey. There's no one like you, none beside you, my God. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I
I'll lift your name up. 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 I come To you, in a sacrifice to lift you high. I come To you, every night and day, to give you praise. It's so amazing, forever reigning, my God. There's no one like you, none beside you, my God. Come on, wave your hands like this as we say. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I'll 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 lift your name up. Whatever comes my way, whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me. Your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Praise you, Jesus. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I'll 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 lift your name up. I will lift your name. I'll lift your name up. Whatever comes my way, whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me. Your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Wherever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me. Your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Hallelujah! Sige po yung mataas pang palakpak sa Panginoon. Hallelujah! We praise your name, Jesus. And today we will shout. We will sing the victory. Come on! Hallelujah! Thank you, Jesus, for the victory. Oh, we praise your name and we celebrate your victory in this place, Lord. War is liberty, 'cause you have won the victory. We're living in your freedom. We walk by faith and not by sight. We praise you, Lord, for all your might. We're living in your freedom. Shouting it out, we will sing it loud. Let the whole world know that you save our soul. Lord, for everything you've done, we will sing your praises. Whoa, oh, whoa, oh, we live in the freedom you won. And when all is said and done, you have overcome. Whoa, oh, whoa, oh, we live in the freedom you won. Hey! Hallelujah! Where you are is liberty, 'cause you have won a victory. We're living in your freedom. We will shout it out. We will sing it loud. Let the
whole world know that you save our soul. Shout it out, we will sing it loud. Let the whole world know that you save our soul. Lord, for everything you've done, we will sing your praises. Whoa, oh, whoa, oh, we live in the freedom you won. And when all is said and done, you have overcome. Whoa, oh, whoa, oh, we live in the freedom you won. Thank you, Jesus. We will dance in the freedom that you've won. We'll dance in the freedom 'cause you've won. You have won it all. Shout it out, shout it out. We will dance in the freedom that you've won. We'll dance in the freedom 'cause you've won. You have won it all. Shout it out, shout it out. We will dance in the freedom that you've won. We'll dance in the freedom 'cause you've won. You have won it all. Shout it out, shout it out. Lord, for everything you've done, we will sing your praises. Whoa, oh, whoa, oh, we live in the freedom you won. And when all is said and done, yes, you have overcome. Whoa, oh, whoa, oh, we live in the freedom you won. We'll dance in the freedom that you won. We'll dance in the freedom 'cause you won. You have won it all. Shout it out, shout it out. We will dance in the freedom that you won. We'll dance in the freedom 'cause you won. You have won it all. Shout it out, shout it out. Hallelujah. Come on, shout your praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Oh, we praise your name, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy naming sin-celebrate ang katagumpayan mo, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tunay na dakila ka, Lord. At wala kang hindi kayang gawin sa buhay namin. Kaya patuloy ka naming pupurihin, Lord. Dahil tapat ka at dakila ka, Panginoon. Oh, we praise your name, Jesus. Sadyang kay buti ng Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, tapatan ay aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos,
tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na.
tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailanman hinahon. Ibig mo alay sa amin Noon hanggang ngayon, dakila ka. dakila ka. Dakila ka. O Diyos, Ika'y dakila, O Diyos, tapat sa habang panahon. Ikaw lamang, wala nang ibang dakila, wala nang ibang mabuti. O Diyos, dakila, dakila nga ito. O Diyos, dakila. Panginoon, tunay na dakila ka, Lord, sa habang panahon. Tapat ka at hindi ka nagbabago, Lord, sa aming mga buhay. Sige po, i-wave natin yung mga kamay natin sa Panginoon. Lord, patuloy ka naming pinupuri. Patuloy naming dinadakila ang iyong pangalan, ang iyong mga gawa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa tagumpay na patuloy mong ibinibigay, Panginoon, sa aming mga buhay. Sige po, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Lord, we thank you, God. We give you all the praise, Lord. We give you all the highest glory and honor that you alone deserve, oh God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Buksan na natin itong John chapter 16, verse 33. Dalawang version sa Amplified at saka sa The Passion Translation. Unahin ko itong Amplified version ng John 16:33. So sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, ang kinakausap niya po dito ang mga disciples niya. Sabi niya dito, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. Ang perfect peace matatagpuan lang kay Jesus. Hindi sa marami kang pera. Akala natin pag marami tayong pera, okay na yung buhay natin. Hindi po. Maraming tao, maraming pera, hindi okay ang buhay. Amen. Kaya nga sabi ng Lord, I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world, sabi niya, you have tribulation and trials and distress and frustration. Hindi porket disciple tayo ni Lord o born-again believer tayo, hindi na tayo exempted sa mga trials. Sino may mga pagsubok na pinagdadaanan dito? Lahat tayo sa taong ito, binagyo tayo ng maraming mga pagsubok sa buhay natin. Pero sabi ni Jesus dyan, but be of good cheer. Take courage. Be confident. Certain. Sabi doon, undaunted. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Biro mo, hindi na ikaw ang lumaban, si Lord na pala. Tama. Eh bakit nalulungkot ka? Kapag may problema ka. Pero yung pala natin, di ba yung mga trials, distress, frustration, lahat pala yan napagtagumpayan na ng Lord. When He died on the cross of Calvary. Kaya nga sabi niya doon, take courage. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo dito. Tinitignan mo yung walang katabi. Meron dyan, kaluluwa lang yan. Tingnan mo kung may courage yan. Sabihin mo, take courage.
Baka mamaya kasi may pinagdadaanan yan eh. Kaya pakatapang tayo, kapatid. Sabi ni Jesus, for I have overcome the world. Di ba pag sinabing I have deprived it of power, parang tinanggalan niya na ng kapangyarihan ang mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Through His death on the cross and through the precious blood of our Lord Jesus Christ. He deprived me from power to harm you, kanya wala nang magagawa. Kanya walang born-again believer na possess. Yung iikot pa yung ulo mo, tapos susuka ng kulay green, yak! Di ba? Yung magtatawag ka pa ng pastor para palayasin ang espiritu. Walang born-again believer na napoposes. Na demonyo meron. Pero yung naposes ng masamang espiritu, hindi kayang gawin ng demonyo sa atin yan. Ang ginagawa niya lang, pinaglalaroan niya yung isip natin. Pag nagpalaro ka naman sa demonyo, pag pinalaro mo, patay kang bata ka. Pero dapat mo tandaan, ano man yung mga negative thoughts mo ngayon, na-overcome na ni Jesus yan. Lahat ng mga problema mo sa buhay. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Sabi nga ng Lord, and have conquered it for you. Biro mo, hindi ka na lumaban, si Lord na. Kaya pala sabi niya, the battle belongs to the Lord. The battle is not yours. Sabi niya kay Moses, di ba? Sa mga Israelita na takot, kasi wala nang pupuntahan sa likod, may mga Egyptian, kaliwat kanan, desert, sa harapan, Red Sea. Pero ano ang sabi ng Lord? Parang ganun yung buhay natin, wala na tayong pupuntahan. Parang na-corner na tayo ng mga problema sa buhay. Pero ano sabi ng Lord? The battle is mine, not yours. Lalo na nung namatay si Jesus sa cross of Calvary. Tinapos niya na. Ang lahat ng mga kakulangan natin, ang lahat ng mga katopakan natin. Kaya ang sabi ng Lord, I have conquered it for you. Kapatid, kasi ikaw lang ang lumalaban eh. Pag ikaw lang mag-isa, hindi mo kaya. Amen. Kaya naniniwala ako na lahat ng mga tao, kailangan ang Diyos. Kailangan nyo ba ang Diyos sa inyong buhay? Pag ikaw ang lumaban, maproprostrate ka lang. Madi-discourage ka lang. Hindi mo kakayanin ng mag-isa. Tandaan mo ang laban kay Lord. Naalala ko lang yung kay Joshua, di ba, niligid nila yung wall of Jericho for 7 days? Nakipaglaban ba sila doon nakipaglaban ba sila doon sa laman? Pinanlaban niya nga. Praise and worship eh. Umikot lang sila sa Jericho 7 times. Tapos, ang ginagawa lang nila, wala silang ginagawa kung hindi magtugtugan at magkantahan. Wala silang mga armas. Kasi pag lumaban sila sa mga taga-Jericho, ng laman sa laman o armas sa armas, talo sila. Wala silang kakayahan. Amen? Pero sabi ng Lord, pag umiikot kayong ganyan, walang magmamarites sa inyo. Tahimik lang kayo. Kasi minsan, di ba, pag binubukan natin yung bibig natin, yung bibig pa naman natin, puro negatibo yan. Ayaw manahimik yan eh. Amen? Kaya dapat patikom natin, pasampal mo kay Lord yan eh. Ang laki pa naman ang kamay ni Lord. Pag sinampal ka, talagang tatahimik ka eh. Kaya pala sabi niyan sa mga Israelita na lumiligid, tumahimik lang kayo. Walang magsasalita. Ang gawin nyo lang, magpuri kayo sa akin. Ganun lang pala ang secret. No? Sino may mga problema dito? Isiper mo yung bibig mo. Tapos ang gawin mo, magpuri ka kay Lord. Magpasalamat ka. Kaya pala sabi ng Panginoon ni Paul, di ba?
In everything, give thanks. Sa lahat ng panahon, ng oras ng buhay natin, magpasalamat tayo kay Lord. May pinagdadaanan ka, magpasalamat ka kay Lord. Gaya ni Job, di ba? Punong-puno na ng ano ba tawag doon? Boils? Pigsa. Buong katawan ni Job. Oh, tapos kasama niya pa yung asawa niyang napakadaldal at napakabait. Di ba? Magpakamatay ka na. O, nasaan ang Diyos mo ngayon? Ba, anong klaseng asawa yon? Baka yun ang patayin ko, no? Pag gano'n ang asawa mo, no? Ang dami mo lang ang pinagdadaanan, sasabihin sa'yo, mag-suicide ka pa. Tapos sasabihin, nasaan ang Diyos mo? Wala, iniwan ka na. Naku, baka patayin ko yun. Naku. Baka hindi ko makapagtimpi, no? Imbis na encourage si Job, pero buti na lang si Job, mahal na mahal si Lord. No? Basahin niyo yung Job, mabibless kayo. Di ba, yung sa book of Job, sa buhay niya, grabe talagang pinadaan siya ng Lord sa testing kasi si Satanas, sabi, yan si Job, kanya lang naman bless ang buhay niya kasi pinoprotektahan mo yan. Sabi ng Lord, sige, subukan mong galawin yan, pero wag mo siyang papatayin. Tingnan natin kung sasama sa iyo yan. Biro sa dami ng problema pinagdaanan, namatay ang mga anak, nawala ang kabuhayan, nagkasakit. Pero ano nangyari? Kinurse niya ba ang Lord? No! Punong-puno ng pigsa ang katawan. Sabi niya, ako'y nabuhay, ako'y lumabas sa mundong ito ng walang-wala. Kaya lalabas din ako sa mundong ito na walang-wala rin. Pero ganun pa man ang nangyayari sa akin, purihin ang ngalan ng Panginoon. Tayo, pag meron lang tayong pinagdaanan ng konti, ayoko na kay Lord. Parang pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi Nandiyan ang Lord, di ba? Ayaw magsimba. Di lalo kang nalugmok sa problema sa buhay mo instead na nagpunta ka sa simbahan kung saan-saan ka nagpunta. Kita mo yung sa Jensen, nilindo lang SM. Pasyal kayo ng pasyal sa SM, lindulin nga ni Lord yan. Wasak yung SM doon sa Jensen. Ngayon, tatakbo-takbo kayo. Hihilig yung gumala, di kayo nagsisimba. Amen ba? Kaya yung ano natin, ano man yung mga trials o frustration natin in life, lahat yan napagtagumpayan na ng Lord yan Minsan sa atin na lang talaga ang problema. May isang translation pa doon sa TPT. Sa The Passion Translation. Ang gaganda nitong verse na to Tapos sabi diyan, and everything I taught you is so that the peace which is in me will be in you. Si Lord kahit kailan hindi nag-trouble ang buhay niya. Wala siyang worry. Amen? Gusto niya daw yung kapayapaan na nasa kanya, mapasa atin din. Kasi nga perfect yung peace ni Lord. Tapos sabi niyan, and will give you great confidence as you rest in me. Hindi paminsan-minsan pala. Dapat lagi tayong nagre-rest in the Lord. Kaya maraming mga tao, di ba? Walang inatupag kundi trabaho, negosyo. Walang yung mga estudyante, pag-aaral. Walang rest time kay Lord. Kaya pag ganun yung buhay natin, we are full of burdens. Punong-puno tayo ng kabigatan. Kaya marami, nagre-rest in the Lord na lang. Amen? Ay, rest in peace pala. Imbis na rest in the Lord, RIP. Kaya nadadali ang buhay ng tao ngayon Because of so much stress sa mundong ito. Ang bilis-bilis daw ng buhay natin ngayon. Di ba, pumunta ka lang sa MRT, LRT, makikita mo yung mga tao, lagi nagmamadali. Lalo na pag nag-Ayala Station na yan, grabe, unahan no? Parang nagmamadali sa buhay. Kaya nga, yung buhay madali ngayon, pero madali rin ang kamatayan para sa atin. That's why ang Lord pala, meron siyang inaalok na perfect peace.
At matatagpuan lang natin yon, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Tingnan mo yung sabi dito ng Lord, for in this unbelieving world, kasi ang mundong ito, they are full of unbelievers. Tama. Marami rin ang problema, marami rin mga unbelievers na Christian. Naging Christian nga, nagsisimba nga, pero hanggang ngayon, hindi naniniwala. Hindi nananampalataya. Amen. For in this, sabi diyan, unbelieving world, you will experience trouble and sorrow. Kaya hindi mo pwedeng i-focus ang buhay mo sa galaw ng mundong ito. Hindi puro trabaho lang. Hindi puro negosyo lang. Hindi puro aral lang. Amen. Kasi alam mo yung mga ganong gawain, trabaho yun ng mga unbeliever. Sabi nga ni Jesus yun, di ba? Yun lagi yung mga sinisik ng mga Gentiles. Pag sinabing Gentiles, mga walang Diyos yun sa kanilang buhay. Kaya they are full of worries in their life. Kasi nga, yan lagi nang hinahanap-hanap. Sana tayo naging Christian tayo, nananampalataya na tayo ngayon sa salita ng Diyos. Na meron pa ng perfect peace si Lord para sa atin. Kasi kapag nakafocus lagi tayo dito sa mga bagay sa mundong ito, ano ba ang kinalalagyan ng mundong ito? Troubles and sorrows. Kaya nga sabi ng Lord sa mga disciples niya, but you must be courageous. Magpakatapang kayo. But you must be courageous, for I have conquered. Nawala na yung world. Tipeti. I have conquered the world. Napagtagumpayan na ng Lord. Alam mo, sa totoo lang, sabi nga ng Lord, I have told you these things. Yung these things na yun, that is His promises. Tapos sabi niya, everything I taught you. Ang dami na palang tinuro ng Lord sa atin. May mga natutunan na ba kayo? Sa pag-attend niyo ng church? Sa pagbasa-basa niyo ng Word of God, may natutunan na ba kayo? Daming natuto, pero walang natutunan. Iba po yung natuto lang sa may natutunan. Kasi yung natutunan, yung mga may natutunan, sila yung mga nagbabago ang buhay. Yung mga natuto lang, may alam, yun yung mga hindi naman pinagpapala. Kasi bakit? Hindi ginagawa yung alam Kaya dapat hindi lang kayo natututo. Dapat paglabas nyo dito, meron kayong natututunan. Great expansion. Dapat natutunan na natin yan. Hindi lang natin nalaman na meron palang great goodness si Lord, great riches, great empowerment. Ngayon, nasaan tayo? Great authority. Kaya nga may mga verses na katulad na ganito na sinasabi ang Lord sa atin kasi nais ni Lord na maintindihan natin kung sino ba tayo sa harapan ng Diyos. Kaya makikita nyo dyan, di ba yung word na confidence? Amen? Dapat ganyan ka as Christian. Meron kang kumpiyansa. Lalo tigit sa lahat sa ating Panginoon. Doon natin nilalagay yung confidence natin kay Lord. Hindi kung sa ano-anong bagay. Hindi sa trabaho mo. Hindi sa pinagkakakitaan mo. Hindi sa pag-aaral mo. Marami nga matalino, wala naman narating sa buhay Amen ba? Grabe, nakikita ko yung mga kaklase ko ng high school ngayon, sana hindi sila nanonood. Ako, sikat lang ako sa kalokohan dati. Nakikita ko yung mga valedictorian namin. Di ba, nung kami ay graduate ng high school, sana nga hindi sila nanonood. Pero nakita ko, alam nyo, yung buhay nila hanggang dun na lang. Ang tatalino, pero yung iba hindi nakatapos ng pag-aaral.
O yung iba nakatapos man ng pag-aaral, pero yung buhay nila parang huminto na eh. Amen ba? No? Kasi hindi naman talaga patalinuhan yan eh. Amen. Nakadepende yan. Kung ang isang tao, meron kang talagang totoong relationship kay Jesus Christ. Eh ako, wala naman ako may pagmamalaki. Hindi naman ako nakatapos ng college. Nakatuntong lang. Pero hindi naman ako nakatapos. Dami kong ang kursong kinuha, iba-iba eh. Praise God, kahit isa, wala, natapos eh. Naguluhan nga lalong utak ko eh. Biro mo, 5 ba naman yun? Pero kahit isa, wala. Ako yung may pampaaral dati, pero hindi nag-aaral eh. Kasi lola ko nagpapaaral sa akin that time eh. May pampaaral, pero hindi naman nakatapos. Eh kasi nga, di ba, iba naman yung buhay natin noon na wala si Lord. Pero iba na ngayon na nandito si Lord sa atin. Amen? Kaya nga, if you always put your confidence to God, makikita natin talaga yung buhay natin umiinam din. Umaangat tayo. Amen. Marami man trouble sa mundong ito, pero napapagtagumpayan natin. Kaya tingnan nyo, di ba? Si Lord talaga, bakit siya may mga promise sa atin? Gusto niya talagang may matutunan tayo about this, yung mga promises ng Panginoon. Kasi gusto ng Lord na pagpalain yung buhay natin. Kaya dapat maintindihan mo, makita mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. At kung ano yung great authority na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Ayaw ng Diyos ng isang mananampalataya na katulad natin, mamuhay tayo ng talunan. Ang believer, tandaan nyo to, na hindi namumuhay ng matagumpay, ito ay walang kapangyarihan. Hindi niya naiintindihan yung great authority na pinagkaloob ng Lord sa kanya. Kaya maraming mga Christian, they are powerless. Unang-una, walang empowerment. Amen? Dapat di nyo lang natutunan yung great empowerment. May na-experience mo na yan. Yung empowerment ng Holy Spirit. Amen. Sabi ko nga sa encounter kahapon, sabi ko dati, alam lang natin kay Holy Spirit, kalapati. Tapos doon sa relihiyon natin noon, alam naman natin talagang may Holy Spirit. Correct ba? Di ba nagtatantos nga kayo sa noo, sa pusod, sa kadalawang balikat? Di ba nandyan si Holy Spirit sa kabilang balikat? Tama, alam naman natin yun. Pero nakita ba natin yung buhay natin na bago tayo? Yung kabuhayan natin na bago? Wala. Ganun lang. Kasi nga, mindset natin religious lang. Pero ngayong may relationship tayo kay Jesus Christ, dapat na-experience na natin yung great empowerment ngayon. Kaya maraming mga Kristiyano, even as a church, namumuhay pa rin ang talunan ngayon. Kasi hindi niya alam kung anong authority na meron siya sa Lord. Hindi porket tinanggap mo si Jesus, magtatagumpay ka na. Marami naging believer pero hanggang ngayon utak unbeliever pa rin. Dapat mabago yung mindset natin. Amen? Marinyo yung mind natin. Hindi mo makikita talaga sa tao na yun eh. Yung faith niya sa Diyos. Kaya kita mo sabi ng Lord, be courageous. Sabihin mo ulit sa katabi mo, be courageous. Baka may pinagdadaanan uli yan. Ang isa sa ayaw na ayaw ng demonyo o ni Satanas na mangyari sa atin ay yung mag-mature tayo. Tama? Ayaw niyang mag-grow tayo sa relationship natin. Okay lang na nandyan ka sa church, pero hindi ka naman lumalago. Dami naging Christian, pero hanggang ngayon, they are blinded by the God of this world. Paano? Kadikit pa rin natin ang mundong ito. Hindi tayo makipaghiwalay sa Kanya. Kaya kapag hindi ka nag-mature spiritually, candidate ka na sa pagiging backslider.
Tama. Kaya maraming mga Kristiyano, laging sumusubok na sumakabilang simbahan. Marami na naman magagalit nito. Bakit sila nagtatry lagi ng palipat-lipat ng churches? Pero paglipat naman nila ng churches, ganun din naman ang ginagawa. Tama? Kasi nga hindi nag-mature eh. Kasi pag nasa church, ang gustong makita, mga pangit. Laging hinahanap yung mali. Pag ganun ang lagi mong, pag ganun ang pag-uugali mo, pupunta ka sa simbahan, hanapin mo lagi ang mali sa tao, wala namang perfect dito. Yang katabi mo, hindi perfect yan. Tinotopak yan. Amen. Kahit sumakabilang simbahan ka pa, wala kang makikitang perfect church. Sayang, itong church na to perfect na sana, kaso lumipat ka dito eh. Perfect na sana to, kaso nagpunta ka dito, hindi na perfect. Wala talagang perfect church. Kaya alisin mo sa sarili mo, kanina nung nandun kami sa Smart Connect, nakita ko yung mga ibon. Ay, yung mga parang mga puti, yung parang migratory bird ba tawag doon? Yung mga palipat-lipat. Marami mga Kristiyano kasi ganun. Kung saan may makakain, doon pupunta. Pinapakain naman dito, kala mo naman ginugutom. Correct? Migratory mindset. Di ba? Lagi naghahanap na maano siya, yung parang maging ayos yung pakiramdam niya. Hindi magiging ayos ang pakiramdam mo kasi hindi nga perfect yung katabi mo. Magkakasala sa iyo yan. Ka-teammates mo pa nga sa volleyball yan sa basketball Tama? Walang perfect Kaya pag yan ang hinanap natin, hindi talaga tayo mag-grow. Magiging stagnant ang buhay mo. Pero salamat na lang yung mga 16 na taon na nagtiis kayo sa akin. Tama? Na nagtiis kayo sa simbahang ito. Kita nyo, nag-mature kayo, tapos pinagpala pa kayo ng Lord. Amen ba? Kaya tiis-tiis lang ng konti. Maayos din yung buhay ng katabi mo. Bakit pa puro katabi? Kaya maayos din yan. Magmamature lang din yan. Kaya nga yung mga nag-encounter dito, grabe, ano nyo na yan? Unang hakbang nyo na yan para kayo yumaman kayo. Kanya pang ano yan, treasure nyo yan. Yung mga natutunan nyo sa encounter. Hindi basta-basta yan. Oo, magtuloy-tuloy kayo. Pag di kayo nagtuloy, lagot kayo. Tatakutin ko na kayo. Kailangan mag-mature tayo. Naintindihan niyo po ba? Para mapagtagumpayan natin ang anumang kakaharapin natin na struggle sa mundong ito. Maniniwala ka ba na lahat ng struggles mo sa buhay na pagtagumpayan na ni Jesus yan? Kaya nga sabi ni Jesus doon sa binasa natin, take courage, be confident, certain, dapat sure ka, undaunted ka, for I have overcome the world, sabi ni Jesus Christ. Wala nang kapangyarihan sa inyo ang mga gawa ng kaaway. Poverty, wala nang kapangyarihan sa inyo yan. Because you are covered by the blood of our Lord Jesus Christ. Sickness and disease, maaari nagkakasakit kasi matigas ulo natin Di ba kanya lang naman tayo nagkakasakit kasi kakagawan din natin yon. Hindi bigay ni Lord yon. Hindi naman ginawa ni Lord na magkasakit ka kasi lagi ka nagpupuyat sa K-drama Tapos, hindi ka na nga kumakain ng gulay. Si Cecil, dapat ampalaya na yung ulam natin lagi dito pag tanghali. Saka pakbet. Hindi ka na nga kumakain ng gulay, kaya maulanan ka lang ng konti, ang hina-hina ng immune system mo. Pag uwi mo ng bahay, sinisipon na, inuubo na. Hindi kasalanan ni Lord yun.
Puyat ng puyat eh. Di ba? Sabi nga ng Lord, temple tayo ng Holy Spirit. We are temple of God. Pag winawasak mo yung temple na yun, wasak ka talaga. Correct? Oh. Kaya hindi kasalanan ni Lord yun kung bakit, pero ang kasakit at karamdaman na pagtagumpayan na rin ng Panginoon. Magkasakit man tayo, pero si Lord nagpapagaling ng ating mga sakit at karamdaman. Sino may mga sakit dito ngayon? Alam mo ba, pagagalingin ka ni Lord ngayong araw na ito. Pagagalingin ka ng Panginoon, by the wounds of Jesus, you are healed. Alam mo, kaming mga nagmi-minister sa inyo, ano lang kami, daluyan lang kami ni Lord eh. Pero para matanggap nyo talaga yung makalaya kayo sa poverty, sa sickness, sa spirit of lack, sa pananampalataya nyo yun sa Panginoon. Alam mo, kahit na ipag-pray namin kayo, ministeran namin kayo dyan, sa sakit nyo, pero kung ikaw hindi ka naman naniniwala, wala ka naman pananampalataya, wa-effect yun. Kaya nga kayo nakikinig ng salita ng Lord ngayon para yung faith nyo mag-grow. Because faith comes by hearing and hearing the Word of God. Sabi ng Bible. Kanya pag ministeran kayo mamaya, dapat yung pananampalataya mo, solid yan. Kay Lord, may sakit ako ngayon, pero alam ko, Panginoon, pag pinatong sa akin, pinatong, Lord, yung kamay na nag-pray sa akin, Lord, alam ko, pagagalingin mo ako. Dapat yun ang expectation mo. Lord, ang dami kong problema ngayon, pero Lord, mamaya pag pinag-pray ako, alam ko yung mga problemang ito, tutulungan mo ako, bibigyan mo ako ng wisdom na makaalis ako dito sa problemang ito. Dapat ganun. Pinag-pray ka, paglabas mo dito, totoo kaya yun? Para ka nakasyabu eh. Tamang duda eh. Amen ba? Kasi alam niyo po, kapag hindi lumago tayo, nag-mature tayo, nabubuhay tayo sa unbelieving world. We are living in unbelieving world. Araw-araw marami kayo nakakasalamuhan na unbeliever. Mga kaklase mo, unbeliever. Mga kasama mo sa trabaho, unbeliever. Hindi gawin mong believer. Tama. Kasi pag lagi na lang puro ganyan, grabe, puro bad news pa. Makikita natin sa Facebook, sa mga balita, sa news. Tama. Ang dami. So, pag yan talaga, namuhay tayo sa takbo ng mundong ito, mapupuno lang tayo lagi ng kabigatan. Alam mo, kaya nga, as a believer of our Lord Jesus Christ, alisin natin sa ating isip na tayo ay mga talunan. Hindi ka talunan, kapatid. Kaya dapat intindihin nyo as a believer kung ano yung great authority na mayroon ka na ipinagkaloob ng Lord sa iyo. Tandaan nyo, ang labanan ay hindi sa natural. Tama ba? Hindi sa natural ang labanan. Kapag lumaban tayo sa natural, talo tayo. Ang labanan ay spiritual. Ephesians chapter 6, verse 12. Ano yung sabi dito sa Amplified? For we are, sabi diyan, not wrestling. Biro mo, nakikipag-wrestling pala tayo. Kaya dapat utak Hulk Hogan ka. Hindi nila kilala si Hulk Hogan, no? Tayo lang nakakilala. Tayo na lang mag-usap. Dapat utak ano ka? Undertaker. Hindi rin nila kilala. Sino ba inabutan yung wrestler? Si The Rock, ganon. Hindi ko na kilala yung mga hindi. Si John Cena, di ba? Kilala niyo yun? Dapat utak John Cena ka. No? Saka di ba pag nakikipag-wrestling sila, ang utak nila manalo? Dapat ganun din. Pag believer ka, ang utak mo, lagi kang mananalo. Sabi niya, for we are not wrestling with flesh and blood. So, ibig sabihin ng flesh and blood, hindi taong kaaway natin.
Hindi yung tatay mo na laging minumura ka. Hindi yung nanay mo na laging sinasabing wala kang kwentang anak. Tama. Na wala kang mararating sa buhay, hindi sila ang kaaway natin. Ang kaaway natin ang mga espiritu na kumokontrol sa unbelieving world. Sa mga tao. Kaya hindi tayo pwede lumaban sa natural. Kaya tingnan nyo dito, for we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents. Hindi. Pero ano yung kalaban natin? But against the despotism, against the powers, against the master spirits. Grabe, master spirit. Alam mo, ang mga demonyo, maraming master. Kaya pag ikaw, believer ka na ng lalamig kay Lord, mama-master ka ng demonyo. Kaya kita mo mga Kristiyano na nagpo-pornography pa. Mga Kristiyano na nagmumura pa. Mga Kristiyano na ang dami pang vices. Tama? Why? May mga master spirit. Who are, sabi niyan, the world rulers. And because si Satan, he is the God of this world. At si Satan, may mga master spirit na kumokontrol sa buhay ng tao. Like poverty, sickness and diseases, mga curses sa life natin. Kaya kita mo, ang daming mga tao pa rin, kahit Christian na, may maling pagtingin pa rin sa sarili niya. Hindi pa rin siya maniwala na ang identity niya na si Jesus na naging Kristiyano na siya ngayon. Correct? Why? Kasi nilalagay ng mga master spirits na yan sa isip natin na wala ka ng kwentang tao. Wala ka ng mararating sa buhay mo. Amen? Pero hindi yun ang sinasabi ng Lord sa atin. Sabi yan, the world rulers of this present darkness against the spirit forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere. Kaya hindi natural ang laban. Kaya kita mo yung mga tao na gusto talaga natin madala kay Lord. Kahit pilitin mo pa yan, talagang aayaw yan hanggat hindi mo talaga pinaglalaban sa spiritual yan. Binabattle mo. Amen? Yung spirit behind that person. Kaya nga kung gusto niyo talagang madala ang mga magulang niyo, pamilya niyo dito sa church, ipaglaban niya yan. Nakikita mo yung tatay mo, palayang inom, Lord, I come against, Lord, in the name of Jesus, Lord. Yung spirit of alcoholism, Lord, against my father in the name of Jesus Christ. Gamitin mo yung authority mo. Amen! Hindi ka basta-basta lang. Naging Kristiyano ka lang. Meron kang authority na ipinagkaloob si Lord sa iyong buhay. Kaya kahit nagsisimba ka, nagsesel ka, pero bakit hindi ka lumahalago? Kasi powerless. Wala kang authority. Amen? 1 John chapter 5, verse 4 and 5. Sulat nyo itong mga verses na to, ha? Ano yung sabi dito? You see, every child of God overcomes the world. Paano ba tayo naging child of God? When we receive Jesus Christ. Pero sabi niya, every child of God overcomes the world. For our faith, sabi niya, is the victorious power that triumphs over the world. So who are the world conquerors? Defeating its power? Those who believe that Jesus is the Son of God. Grabe kanya, imposible talaga na hindi tayo magtagumpay sa mundong ito eh. Bakit ka ba hindi nagtatagumpay ngayon? Kasi baka hindi ka naniniwala na anak ka ng Diyos.
Pero sabi dito, lahat ng anak ng Diyos magtatagumpay sa mundong ito. Through our faith. Kaya ka magiging victorious. At dahil nananampalataya ka na si Jesus ang anak ng Diyos. O si Jesus ba ang anak ng Diyos para sa iyo? Si Jesus ba ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo? Kaya ang pagiging Kristiyano ay hindi po ito laro-laro lang. Kung nandito kayo sa simbahan, para maglaro-laro lang, balik na lang kayo sa dating religion nyo. Kasi doon naglalaro-laro lang tayo doon eh. Amen? But in our church, I believe that this church is the church of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, pag hindi tayo naging seryoso sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ang demonyo seryoso. Seryoso siya sa buhay mo. Gusto niyang makita yung buhay mo, talunan ka. Tama po ba? Kaya maging seryoso tayo sa mga bagay na natutunan natin dito sa church. Hindi lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Gamitin natin yung buhay natin sa tama. Kung wala sa tama ang buhay natin ngayon, kailangan ipatama natin sa Diyos. Ipaayos natin sa Lord. Kasi anong sayang naman, nandiyan na si Jesus sa'yo. Tapos hindi mo pa ipapatama yung buhay mo. Kundi, patuloy. Patuloy ka lang paglalaroan ng demonyo, kahit na Kristiyano ka pa. Tandaan mo, the devil or Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Marami siyang nanakawin sa'yo. Marami siyang papatayin sa bahagi ng buhay mo. Ayaw niyang magtagumpay ka. Pero ang Panginoong Hesus is very purpose is to give us life. Buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Kaya bilang believer, dapat alam mo yung authority na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Our authority comes from Jesus Christ. Kaya dapat si Jesus ang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi sa kung kani-kaninong pangalan. Amen? Hindi kung kani-kaninong mga santo na alam natin noon na magbabago ng buhay natin. Hindi po. Our authority comes from the Son of God. And that is Jesus Christ. Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Bagamat si Satan ang God of this world, pero yung authority na kay Jesus na. Kanya nga wala siyang magagawa sa ating buhay. Amen. Kahit ano pang balaki ng demonyo sa buhay mo. Pero kapag alam mo yung authority na pinagkaloob ng Panginoong Hesus sa buhay mo, hindi siya magtatagumpay sa iyo. Biro mo, ikaw lang ang pinagkalooban na gamitin ang pangalan ni Hesus. Alam mo ba yung authority mo to use the name of Jesus Christ? Kaya kung ikaw believer, that same authority ang ipinagkaloob sa atin ng Lord. Sino dito yung mga believer? Taas ang kamay ng mga believer. Pag sinabing believer, the one who believes and follows Jesus. Kaya lamang tayo may authority. That authority comes after we follow and believe Jesus Christ. Amen? Paano ba natin masasabi na tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus? If we believe what Jesus has done for us on the cross of Calvary. Tama po ba? Amen. Colossians 2:13-15. Sa Tagalog na lang natin tignan para mas mabawasan yung ating oras. Sa Tagalog. Sa verse 13, sa ASD version, sabi, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan nyo. Dati pala kahit humihinga tayo, pero patay pala tayo.
We are dead spiritually. Amen? Pero ngayon, sabi diyan, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Di ba yung nabanggit nga ni Bishop last week, yung old DNA natin kay Adan? Yung old DNA natin kay Adan, ano dinudulot nyo? Kamatayan. Pero kay Jesus, buhay. Tapos sabi diyan, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Naniniwala ka ba, pinatawad na ni Jesus ang lahat ng mga kasalanan natin? And then sa verse 14, sabi diyan, may pananagutan, tingnan nyo to. May pananagutan dapat tayo sa Diyos. Dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero, inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Di ba dati kung ano-ano ginagawa nating ritual? Para lang mapatawad tayo ng Panginoon? Marami, di ba gumagawa ng mabuti? Pero akala nila yung kabutihang ginagawa nila, yun ang access nila papunta sa langit. Pero magnanakaw pala. Correct? Nagbibigay sa simbahan ng mga donasyon. Di ba? Nagbibigay ng mga relief goods pag may nababagyo. Pero corrupt pala. Hindi po yung paggawa ng mabuti ang access natin sa langit. Ang access natin sa langit, yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Amen? O, kaya kita nyo, sabi doon, kaya hindi na tayo parurusahan. Tapos sa verse 15, sabi doon din, sa krus, nilupig ng Diyos. Kita niyo ito ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. At ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Hallelujah! Amen! Di mo mas naintindihan natin sa Tagalog? Ang ganda eh. Kaya nga kapag naunawaan mo ang ginawa ni Jesus sa'yo, totoo ka ng mananampalataya. Di ba ito nga yung great goodness ni Lord. Kung hindi mabuti ang Diyos, wala tayong kaligtasan ngayon. Lahat tayo mamamatay ng mga kasalanan at patungo sa ating kapahamakan. Kung hindi dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya kita nyo, ano ba ginawa ni Jesus sa atin? Sabi nyo sa krus, nilupig din ng Diyos ang mga espiritu na namumuno at may kapangyarihan sa buhay natin. Kanya yung spirit of poverty, wala nang kapangyarihan sa iyo yun. Spirit of sickness and diseases, wala nang kapangyarihan sa iyo yun. Amen! Dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya dapat, as a believer, as a Christian, alam mo yung posisyon mo bilang anak ng Diyos. Ipakita mo kung sino ka. Pakita mo naman kung sino ka sa pamilya mo. Amen. Na hindi ka lang basta-basta na nakakilala ka kay Lord. Pakita mo na totoo kang born again believer ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano mo, sabi nga that you are a child of God. Hindi ka basta-basta lang. Kaya ano man ang kalagayan ng buhay mo ngayon, pwede kang makaalis dyan. Declare that Jesus is your victory. Declare that Jesus is your breakthrough. Declare that there is nothing hard for our God. Dapat ganun ang mga declaration pala natin, ano? Ngayong ginagamit, pag dinedeklara natin yung mga bagay na yan, we are using our authority na ipinagkaloob ng Lord sa atin. Declare that God will restore your family and your broken relationship. Declare that Jesus is your great shepherd, that He can supply all your needs. Dapat ganun ang declaration natin. Declare that you are a new creation in Christ. Kahit hindi naniniwala ang mga tao sa paligid mo, pero ikaw naniniwala ka na ikaw ay bago na. Use your authority as a believer. Luke 10:19. Sabi dito na Jesus sa Luke 10:19,
Now you understand that I have imparted to you my authority. Ano yung in-impart ni Lord sa mga disciple niya, sa mga believers? His authority upon us to trample over His kingdom. Kaninong kingdom ba yun? Sa demonyo, kay Satanas. You will trample, sabi diyan, every demon before you and overcome every power Satan possesses. Absolutely nothing will harm you as you walk in this authority. Hallelujah! Yung problema sa atin, ano ang kinalulungkot mo? Kaya minsan hindi mabago-bago ang buhay natin. Hindi mabago-bago ang kalagayan ng buhay natin. Hindi tayo mag-mature as a believer. Kasi puro negatibo ang dinedeklara natin. Wala na mangyayari sa pamilya namin. Wala na mangyayari sa nanay at tatay ko. Ganyan na sila. Hindi na kami makakaahon sa kahirapan. Hindi mo ginagamit ang authority mo. Ay, wala na. Stage 3 cancer na. Pupunta na sa stage 5 yan. Pinatay mo na eh. Tama. Instead na ginamit mo yung authority mo to use the name of Jesus Christ, sana gumaling pa yung tao na yun. Kayong mga estudyante na nandito, gamitin niyo yung authority niyo sa eskwelahan niyo. Buti pa yung mga bading, ginagamit yung authority nila eh. Kung magsimdamit, kala mo mga babae din eh. Hindi nahihiya. Ang kakaps. Tama? Pero ikaw, kinahihiya mo yung authority na binigay ng Lord sa'yo, napaka-powerful niyan. Amen? Yung mga nagtatrabaho dito, use your authority. Kanya ako yung nagtatrabaho ko, grabe eh. Sinisigurado ko, yung katabi ko, maboborn again. Lalo naman yung na-promote ako. Ginawa akong isang team manager. Di ba? Yung mga hinahawakan kong tao, lahat yan. Naalala ko yung first meeting namin. Bago kami nag-meeting, nag-share muna ako, and then pinatanggap ko sila kay Lord. Okay, tamo, may bunga na. Yung isa nandun sa ating Central Church. Leader pa. Kasi ang problema, you are not using your authority. Bakit ka mahihiya? Yung gumagawa nga ng masama, hindi nahihiya. Kita nyo ba yung pinatay sa Victory Liner? Ang mundong ito is full of darkness. Ganun na lang pumatay ng tao. Di ba yung aso nga, babarilin mong ganun, maaawa ka eh. Pero yung tao yung pinapatay. Pakikita mo yung expression ng pumatay, walang awa. Sasabihin natin, kay Lord yun. We are living. Sabi nga doon sa Ephesians 6:12 kanina, spiritual wickedness. They are controlling, yung mga master spirit, they are controlling the mind of the people. Lalong-lalo na mga unbelievers. Kaya pag ang mga believer, they did not use their authority as a Christian, lalong malulugmok sa kadiliman ang paligid natin. Tama? Pag hindi tayo gumawa, kita mo sabi ni Jesus dito, in-impart niya na yung authority sa atin to trample over His kingdom. Wala nang magagawa ang kaharian ng demonyo. Kung saan ka man inilagay ng Lord. You will trample every demon. Sabi nga niya, before you makikita mo ang mga demonyo, matatalo. And you will overcome every power Satan possesses. Tama? Amen ba? Naiintindihan niyo po ba? Sabi niya, absolutely. Nothing will harm you. Walang pwedeng makagalaw sa iyo if you walk under God's authority.
Pero pag hindi ka lumalakas sa authority na pinagkaloob ni Lord sa'yo, madali kang masilo ng demonyo. Grabe, sabi nga ng Bible, He is like a roaring lion. Roaring lion lang ang demonyo. Atungal lang ng atungal, pero hindi ka kayang kagatin. Eh ikaw, natakot ka na sa atungal eh. Atungal pa, natakot ka na, hindi ka naman kinakagat. Why? Because you are not using your authority as a believer. Naintindihan niyo po? Kaya kung may mga naka-assign na demon dyan sa eskwelahan nyo, use your authority. Demons of fornication. Di ba? Yan palagi ang ano eh. Yan palagi ang biro mo, yung mga hindi dapat ginagawa ng hindi mag-asawa. Yung dapat mag-asawa lang ang gumagawa, kahit hindi mag-asawa, ginagawa na ngayon. Kahit mga youth pa, kahit mga bata pa. Tama? Grabe, talamak na ngayon. Even sa mga opisina. Grabe. Ibang klase na ngayon. Ang galaw ng demonyo kasi he is creating a havoc. Nagwawala na demonyo. Kaya pag ang mga believer hindi ginagamit ang authority, patuloy na magwawala ang demonyo sa kinalalagyan natin. Kaya kung may mga naka-assign na demon dyan, sa problema mo, palayasin mo by using the name of Jesus. Demons of poverty, I rebuke you in the name of Jesus Christ. Demons of sickness and diseases, I rebuke you in the name of Jesus Christ. Dapat ganun ang believer eh. Ganyan ba tayo? Or we are conforming against the standard of this world. Lagi na lang tayo nagko-conform, lagi na lang tayo nakikisama. Pwedeng makisama, pero hindi pwedeng makisama. Mahal natin sila, pero hindi tayo makikisama. Amen? Sa ginagawa nila, kasi alam mo yan, dapat. Now that you are a Christian, palayasin nyo mga demons. Use your authority, lalong-lalo na sa pamilya nyo, sa tahanan nyo. Amen? Naalala ko lang si Peter, doon sa Acts chapter 3, dito na ako magtatapos. After, yung sa Acts chapter 2, makikita natin doon na yung 120 na empowered sila eh. Correct? Ng banal na espiritu. Doon sa Acts chapter 3 and verses 1 to 8, sulat nyo na lang yung istorya na ito. Si Peter and John, pumunta sila doon sa templo para sumamba. At doon sa entrance ng temple, grabe, ang pangalan pa naman nung temple. Ang pangalan ng temple doon, yung entrance called the Beautiful Gate. The Beautiful Gate, pero ang daming namamalimos. Biro mo, church, tapos ang daming mahihirap. No? Parang ganun eh. Pero buti na lang, may mga disciple na na-empowered, na alam yung authority nila. Amen. Si Peter and John, may nakita silang isang doon, isang lumpo, crippled man, since birth. Hindi na makakalakad. Biro mo, binigyan ng paa pero hindi magamit. Pwede palang Kristiyano tayo pero crippled ka. Naglalakad ka physically, pero spiritually, you are a crippled Christian. Gumagapang. Always begging. Dapat hindi ka ganun eh. Parang ito, di ba? He is crippled since birth. Pero buti na lang, si Peter na-notice yun. Dapat ganito tayo pag mga disciple tayo. Hindi ka papayag na sa paligid mo merong mga ganun tao. Hindi ka papayag sa family mo, pinahihirapan ng demonyo pamilya nyo.
Yung isang taong empowered, na merong alam niya authority, hindi basta-basta papayag na lang na gano'n ang nasa paligid niya. Biro mo na, sa church. Pero ang problema yung church na yon, they are full of religious people. Pag religious ka lang, hindi ka empowered. Samba-samba ka lang, pero wala naman nangyayari sa buhay mo. Amen? Nakita to ni Peter. Nagbebeg ng pera sa kanila. Basahin ko lang yung verse 4 sa TPT kapatid, doon mo tingnan. Sabi niya sa verse 4, Peter and John, looking straight into the eyes of the crippled man, said, look at us. Pag may authority pala, ganun no? Look at me. Michael, look at me. Kasi alam nila yung authority nila kay Lord. Sabi, look at us. Tignan mo kami. Tapos sa 5, sabi doon, expecting a gift, maraming mga tao ganyan lang. Puro hingi. Puro umaasa lang. Tapos sabi doon, he readily gave them his attention. Sa verse 6, and Peter said, ito na yung gusto kong makita nyo. Parang ako to Sana mailabas mo, kapatid, sa TPT. Sorry, hindi ko nabigay ito kanina. Sabi doon, ito na lang, sabi sa verse 6, basahin ko na lang. And Peter said, di ba sabi ko parang ako yan? I don't have money. Kaya huwag kayong gaganong-ganon sa akin, ha? But I'll give you this. Grabe, ito yung alam niyo, ito yung pinakamagandang mabibigay niyo sa mga tao. Sa Pasko, ito yung pinakamagandang mabibigay mo sa pamilya mo. Sa school mo, ito yung magandang maibibigay mo sa mga kaklase mo. Sa katrabaho mo, ito yung magandang maibibigay mo. Sorry wala akong datong. Sabi ni Peter. Pero meron ako nito. Ito yung ibibigay ko sa iyo. By the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. That's the same authority na ginagamit ko sa iyo ngayon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. May problema ka? In the name of Jesus, rise up and walk. What happened? Pag ginagamit natin ang authority natin, nagmamanifest ang miracle. Sabi doon, Peter held out his hand to the crippled man. As he pulled the man to his feet, suddenly, power surged into his crippled feet and ankle. The man jumped up, stood there for a moment stunned, and then began to walk around. As he went into the temple courts with Peter and John, he leaped for joy and shouted praises to God. Wala man pera itong taong pinagaling, pero grabe naman ang himala ng Diyos sa buhay ng taong yon. Amen! Palapakan natin si Lord. Mga primary, maghanda kayo mag-minister today, ha? Maraming gagaling dito. Maraming mga crippled Christian dito ang makakalakad muli sa spiritual life nila. Amen! And they will use their authority. Bukas na bukas, pagpunta nyo sa opisina nyo, sa mga eskwelahan nyo, gamitin mo yung authority na pinagkaloob ng Lord sa inyo. Amen ba? Mamaya, pag uwi nyo sa family nyo, may sakit ang nanay mo, ang tatay mo, ipag-pray mo, use your authority. Nay, wala akong pera. Wala akong pera pambili ng gamot mo. But in the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Be healed.
Di ang sarap ng buhay. Tama. Maraming manifestation of miracles and signs and wonders. Yan naman talaga ang believer eh. Sa iyo nagdumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero hindi pa pwedeng mag-work yan unless neglect mo yung authority na yan na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Kaya starting sa araw na ito, use that authority na pinagkaloob ng Panginoon sa inyong buhay. Bigyan ko lang kayo ng mga ilan verses, sulat nyo to. Sa healing, 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24. Diba? He himself bore our sin in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds, you have been healed. Provision, Philippians 4:19. Kailangan nyo ng spiritual strength, Isaiah 41 verse 10. Kailangan nyo ng kalakasan, Isaiah 41:10, John 14:27, Jeremiah 32:17. Grabe, ang ganda nung sinabi dito sa Jeremiah 32:17. Sabi niyon, "As sovereign Lord, you have made the heavens and the earth. By your great power and outstretched arm, nothing is too hard for you." Walang mahirap sa iyo, Lord. Amen? Matthew 19:26. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Imposible para sa atin, pero sa Lord, walang imposible. Amen? May natutunan ba kayo this morning? Hallelujah. Lahat po tayo, tumayo tayo. Meron ba tayong first timer na nandito ngayon? Praise God. Taas nga po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Panginoon, salamat sa araw na ito. Napatuloy mo kami, Lord, pinapalakas sa pamamagitan, Lord, ng iyong mga salita. Thank you, Lord, na ang mga salita mo ay patuloy mong binibigyan ito ng kapahayagan para sa amin. Katulad ng sabi mo kanina, Lord, sa John 16:33, that in this world, we will have tribulation, trials, distress, and frustration. But be of good cheer. Magpakatatag kami, magpakatapang kami, for you have overcome this world, Lord. Napagtagumpayan mo na, Panginoon, ang mundong ito. Because all authority has been given to you, Lord, in heaven and on earth. And we believe, Lord, as a child of God, that same authority has been imparted to us, Lord God. Binigyan mo kami, Panginoon, ng authority to use your name, Lord. To use your name to rebuke, Lord, every works of demons, O God, in our life, Lord. Sa mga disciples namin, Lord. You gave us that authority, Lord, to use the name of our Lord Jesus Christ to drive out all demons, all spirit, all that wickedness in the heavenly places, even yung mga master spirits na yan, Lord. We believe, Lord, na kapag sila, Lord, narinig ang iyong pangalan, Jesus, they will bow down before you. They will bow down before you because there is power in the name of our Lord Jesus Christ. Truly, Lord, your name is victory, O God. Nasa amin na, Panginoon,
ang lahat para kami ay magtagumpay sa aming mga buhay. Hallelujah. Nasa amin na, Lord. Ipinagkaloob mo na sa amin, Lord, ang lahat ng authority, O God, para ma-overcome namin, Panginoon, ang lahat ng mga gawa ng kaaway, Lord, sa mundong ito. Bagamat si Satan ang God of this world, pero Lord, we believe yung authority in this world, pinagkaloob na sa iyo. Kaya kayang-kaya namin mapagtagumpayan, Lord, ang anuman, Panginoon, mga plano o mga gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Lord, bawat mga tao na nandito ngayon, bigyan mo kami, Panginoon, ng kapahayagan, Lord, sa authority na ito, Lord, na ipinagkaloob mo sa buhay namin. Para, Lord, yung buhay namin, Panginoon, ay patuloy namin magamit sa tama. At kung may mga naisin man kami, na ayusin mo, Lord, sa aming mga buhay, patuloy namin itong maisa sa ayos. Salamat po, Panginoon. We continue to believe that Jesus is the Son of God. And we will declare, Lord, that Jesus is Lord, is the Lord and Savior of our life, O God. Na Panginoong Jesus, ang Panginoon, tagapagligtas ng buhay namin, Lord. Tagapagligtas at Panginoon ng aming pamilya, Lord. Even nakikita namin, Panginoon, that we are living in this unbelieving world. We are surrounded by unbelieving people. Pero Lord, pag ginagamit namin ang authority ito, Lord God, many people, Lord, will come in your presence, O God. Kaya Lord, I pray na bawat mananampalataya na nandito ngayon, Lord, gamitin, Lord, yung authority na ipinagkaloob mo sa buhay nila, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Truly, Lord, your name, O God, brings healing, Lord. Your name, Jesus, brings deliverance, Lord. Your name, Jesus, brings breakthrough and victory, Lord, over our life. That's why we declare the name of our Lord Jesus Christ over our life, Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's just worship the Lord. Awitin po natin itong kantang ito. Thank you, Lord. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. Oh, the name of Jesus. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus brings healing.
The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is high above all things. Oh, you are the victory, Lord. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is higher above all things. There is something about your name, Lord. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. And Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Come on, shout the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. No other name but Jesus, Jesus, Jesus. No other name but Jesus, Jesus, Jesus. No other name but Jesus, Jesus, Jesus. No other name like. So, taasan po natin ang ating kamay. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito, the first service for this November 19, oh God. Salamat po na ipinaalala mo sa amin ang aming authority as a believer. Lord, patawarin mo kami, di namin ito nagagawa. Pero Lord, simula sa araw na ito, Lord God, salamat, oh God, na gagawin namin, oh God, gagamitin namin, Panginoon, yung aming pong authority bilang mananampalataya. Panginoon, Lord, gamitin mo yung buhay namin, oh God, sa aming campuses, sa aming marketplaces, lalong-lalo sa pamilya namin, Panginoon. Gamitin mo kami, O Diyos, O God, upang maging daluyan kami ng iyong kapangyarihan, daluyan ng iyong kagalingan, daluyan ng pagpapala mo, Panginoon. Salamat sa buhay ni Pastor Raymond, pagpalain mo po siya. At hayaan mo, O Diyos, na talagang magawa niya, Panginoon, ang mga bagay na nais mong ipagawa sa Kanya. O God, salamat po, Lord. Pinagpe-pray din namin ang aming mga remaining games, O God, for the mini league, lalo po yung aming mga championship. Lord, hayaan mo, hindi kami umalis, O God, sa purpose ng aming mini league, O God. Unang-una, to win souls, Lord God. At pangalawa, Lord, to just, Lord God, talagang ma-emphasize ang unity, O God, sa amin po. Hindi mga teams, kundi sa buong church po namin, Panginoon. Hayaan mo ang bawat isa magkaroon ng isang puso, O God, na nakikiisa sa layunin ng church naming ito, Panginoon, in this mini league, be it players, coach, O God, mga managers ng team, O God. Lord, salamat, pagkakaisahin mo ang bawat isa sa amin, O God. Salamat, madidevelop ang sportsmanship
namin ang discipline, Panginoon, at lalong-lalo yung pagmamahal sa iyo. Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pag-accept namin, Lord God, in our lives that we are nothing apart from you. Panginoon, maraming salamat, Lord. We pray sa mga may sakit ngayon, Panginoon, oh God. We declare your healing, oh God, upon each of them in the name of Jesus. Oh God, Lord, sa linggong ito, hayaan mo, Panginoon, wala pong magkasakit, walang maaksidente sa amin. Oh God, we are covered by the precious blood of Jesus, even our whole household, oh God. Maraming salamat, pinupuri ka namin, dinadakila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless.